sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ito po'y sa sulat sa 2 Timoteo 3:15. Hindi naman tumibay ang pananampalataya ni Timoteo nang sa sariling kakayahan lang. Sa halip, hinubog at ginabayan siya ng kanyang ina. At nagpatuloy si Timoteo sa kanyang mga natutunan at pinaninindigan. Kung ang Diyos ay buhay, nararapat lang na hubugin at gabayan natin ang ating pamilya palapit sa Diyos na nagbibigay buhay. Marami namang paniniwala sa panahon natin ngayon ang makaka-impluwensya sa ating mga anak o sa kabataan. Nariyan ang telebisyon, musika, guro sa paaralan, kaibigan o ang social media. Kung hindi natin gagabayan ang mga kabataan at mananahimik na lang, mailalayo sila ng mga ito sa ating Diyos. Kaya naman, bilang mga nakaranas ng kagandahang loob ng Diyos, gabayan natin ang mga kabataan palapit sa Panginoon nating Hesukristo. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita at ang pagnilay-nilay natin ng banal na Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Ayan. So mga kapatid at mga kapanalig, napakaganda po ng ating paalala mula sa ating Panginoong Hesukristo na may kaugnayan po sa ating mga kabataan at mga anak. Dito po sa kwentong ito, marami po ang mga kaisipan na ating natunghayan. Nabanggit po rito na may ilang tao na naniniwala na may Diyos na sinasabing isang immoralidad daw kung iimpluwensyahan natin o gagabayan ng mga magulang ang kanyang anak tungkol sa pananampalataya. Subalit hindi po tayo naniniwala doon. Hindi po tayo sang-ayon doon. Sapagkat kung hindi natin gagabayan ng ating mga anak at ang kabataan sa tamang espiritual na buhay, ay malamang po maliligaw po ito ng landas. At kahit nga ni po hindi matanda, hindi po bata ay kahit nga ni matanda, naliligaw pa ng landas. What more ang mga kabataan na yan po'y very receptive sa lahat ng kanilang nakikita at kanilang natutunghayan, lalo tigit ang kanilang mga naririnig. So, wag na po nating bigyan ng pansin masyado yung may mga ilang tao na hindi naniniwala na may Diyos. Ang importante po, kita pong mga saksing buhay sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa atin, ay sapat na po yun para ating ipagpatuloy ang paggagabay sa ating mga kabataan at mga anak. Subalit, sa buhay po natin, hindi may iwasan na merong mga ilan pa rin na mga magulang na nag-aalangan na sa pagbigay ng gabay sa kanilang mga anak upang magtiwala sa Diyos. Kuminsan po, yan ay hindi natin masisisi yung mga magulang sapagkat kuminsan yung mga magulang din po natin ay kulang din ang kanilang panahon pagdating sa ating Panginoong Kristo. Sila rin po ay mas nadadala ng iba pang mga bagay dito sa mundo. At kadalasan, kung mapapansin po natin, yung ibang mga magulang ay nagagabayan pa ang kanilang mga anak ay tungkol sa mga pangpalakasan o sports. O kaya naman ay sa mga
gawain sa pamumulitika, gawain sa pamumulitika. Kaya tuloy ang mga kabataan ay maaga pa lamang ay na-expose na sa mga hindi magandang gawain, lalo't higit sa mga maling pamamaraan, sa pamumulitika. Sapagkat sila mismo ay malayo sa ating Panginoon lalo't sa kanyang mga aral. Kaya ito pong ating binasa ngayon ay hindi lamang po para sa kabataan, kundi para na rin sa mga nakatatanda na nangangailangan ng gabay mula sa banal na Espiritu Santo. Wala pong pinagkaiba ito doon sa 2 Timoteo 3 na kung saan mga kapatid si Timoteo po ay nung ang buhay po niya ay ma-expose sa mga aral mula po sa ating Diyos at sa mga banal na kasulatan ay siya po ay lalong tumibay ang kanyang pananampalataya nang hindi dahil sa kanyang sarili. Kung hindi siya po ay nahubog at nagabayan ng kanyang ina sa kanyang espiritual na nabuhay. At yun po ang nagpalakas ng gusto kay Timoteo upang magpatuloy sa kanyang mga natutunan na kanyang pinaninindigan. At yung pong mga natututunan natin, mga kapatid, ay mahalaga po na ito'y ating nabasa and then hindi naman po natin isi-share. Napakalaga po ng lahat ng natututunan natin ay ibabahagi natin sa ating kapwa. At kung ang Diyos at sigurado pong ang Diyos natin ay buhay, natural lamang po na hubugin at gabayan natin ang ating pamilya palapit sa ating Diyos
na nagbibigay buhay at nagbigay buhay at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ngayon po mga kapatid, sa panahon po ngayon, napakarami po ng mga pwedeng maka-impluwensya sa ating lahat, hindi lang sa ating lahat, hindi lang sa mga anak natin o sa kabataan, maging sa mga nakatatandaan. Ay, yung telebisyon, nandiyan din po yung mga musika, yung mga sine, na hindi lang sa sinihan na napapanood kung hindi sa cellphone, sa tablet, at sa telebisyon. Ang ating maraming mga guro sa paaralan, mga kaibigan, barkada, tropa, at masigit ang social media na kung saan lahat ng mga tao po ngayon ay may sarili ng cellphone na halos kalahati ng oras nila ay nauubos sa pagbabasa nito. Na kung hindi po magagabayan ng ating mga anak, at kung kita po hindi magiging discerning, ay kita po ay very prone na mapaniwala sa mga maling impormasyon at mga kasinungalingan, sapagkat napakarami po ngayon ng tinatawag nating fake news, o lalo tigit yung mga disinformation. Kaya kung minsan lalo po ngayon at malapit na naman ang eleksyon, naglalabanan po sila ay sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan at mga hindi totoong impormasyon sa pamamagitan ng social media. Kaya kayo po, tayong lahat ay laging mananalangin na tayo ay magkaroon ng tama at sapat na karunungan upang malaman natin kung ano ang totoo at kung ano ang mga hindi totoo. So mahalaga po ito because ang katotohanan ang siyang
Laya po sa ating lahat. Laya po sa ating lahat. So tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Amang ng Pangakong Spirit, sa ngalan ng Amang ng Pangakong Spirit. Santo. Amen. Diyos naming Amang makapangyarihan at puspos ng kadakilaan, kami po ay nag-aalay sa iyo ng kataas-taasang kapurihan para po sa iyong banal na pangalan, sa iyong kaharian, sa iyong kapangyarihan, at sa iyong kapangyarihan, at sa po, mga senior citizen, na may birthday po ngayon. May birthday po ngayon. Happy birthday po. Kay Tatay Agapito Perez. Kay Tatay Agapito Perez.
ng Masagisi, Tatay Alejandro Crisostomo. Ayan. Tama yun. Alejandro Crisostomo ng Bagong Silang. 90 years old. Ayan. Ganon din po kay Nanay Anita Paz ng Lapu, kay Kuya Chris Crisostomo Oblipias ng Lapu-Lapu. Happy ng Lapu-Lapu. Happy birthday din po. Ganon din po kay Nanay Erlin Dalasarte, ng Napo, Tatay Fernando Par ng Maharlika, Tatay Francisco Pampilo ng Maniwaya, Tatay Jaime Rica Frente ng Banahaw, kay Nanay Herminia Riblesa ng Landi, Nanay Juana Encarnacion ng Pantayin. Happy birthday din po kay Nanay Juana Monteroso ng Taytay. Nanay Juana Garcia ng Bagitpiri, Nanay Juanita Cruzado ng Tawiran, Nanay Juanita Par, ng Kamandugan, si Nanay Juana Monteroso po, 91 na po pala, oh. So, iwan na po pala, oh. Okay, congratulations po. Hey, congratulations po kay Nanay Juliana Kitariano
ng Tawiran, 85 years old. Nanay Leonila, 85 years old. Nanay Leonila Riego ng Kilokila, Riego ng Kilokilo. Nanay Ligaya Privado ng Maniwaya, ng Maniwaya. Kay Tatay Luciano Garay, ng Tatay Luciano Garay ng Mungpong, Tatay Manuel Recormoso ng Polo, Del Recormoso ng Polo, Nanay Maria Rosales ng Tawiran, Nanay Maria Rosales ng Tawiran, Nanay Marilu Adrenas ng Kilokilo, Nanay ng Kilokilo, Nanay Natividad Macapia ng Kalangka, Tatay Pedro Figuera ng Napo, Nanay Priscilla Palma ng Tagum, Nanay Priscilla Palma ng Tagum, ayan si Tito Mulodi, ayan si Tito Mulodi. Ayan, happy birthday po. Tito Romulo D. Tito Romulo D ng Maharlika, 80 years old po ngayon. Napakasarap po ngayon. Napakasarap po ng pansit dyan kay Kang Mulok. At ganoon din po Kang Mulok. At ganoon din po kay Tatay Rosendo Monterrey ng Lusok. Nanay Soledad Ramiro ng Buyabod at kay Tatay Vitaliano Ray ng Mungpong. At sa lahat po ng mga may birthday po bukas, hayaan niyo pong batiin na rin po natin ang mga may birthday na senior citizen bukas. Advance happy birthday po kay Nanay Angela Real ng Pantayin, Tatay Bayani Garcia ng Buyabod, Nanay Cristita Portento ng Kamandugan, Nanay Divina Palmero ng Napo, Nanay Emerita Romero ng Napo, 80 years old. Napo, 80 years old. Nanay Esther Palma ng Polo. Advance happy birthday rin po kay Tatay Ezekiel Requermoso ng Hupi, Tatay Aso ng Hupi, Tatay Jacinto Ricaprente ng Angas, Tatay Jaime Regio ng Buyabod, Tatay Jaime Muhi ng Dolores, Tatay Jaime Peralta ng Tambangan, Tatay Jaime Robles ng Hagimit, Nanay Julia Riniedo ng Alobo, Nanay Juliana Palma ng Hupi, 87 years old, Nanay Juliana Rodas ng San Antonio, Nanay Julieta Regencia ng Hupi, Nanay Julita Oliveria
Veria ng Tagum, Nanay Lucila Reforma ng Lapu-Lapu, Lapu-Lapu, Nanay Maura Ornum ng Pag-asa, 89 years old. Congratulations po. Kay Nanay Merlinda Plantilla ng Pantayin, Nanay Nelia Rodas ng Morales, Nanay Salve Prinsipe ng Mandibunan, kay Kapitana Winghilda Pelaez ng Kamandugan, kay Nanay Sinaida Peralta ng Tagum, at kay Nanay Salome Sulweta ng Dolores. 80 years old din po siya. At sa mga barangay officials po, na may birthday bukas ay binati na po natin ang mga ito. So sa inyo pong lahat, akin pong panalangin at hangad na kayo'y mabiyayaan ng mahabang buhay, magandang kalusugan at punong-puno ng kagalakan na puso sa araw-araw nating buhay. At ngayon po, mga kababayan, gusto ko lamang po na paalalahanan ang lahat po ng mga nakikinig, bukod po sa pag-iingat natin sa COVID, lagi to kitang mag-face mask at laging magdala ng alcohol. Bagamat napapansin po natin ay medyo mild ang simptomas nitong Omicron, ay hindi pa rin po ito dapat natin pagwalang bahala kasi may mga tao po na pwedeng grabe ang lumabas na simptomas sa kanya. Lalo na po yung mga hindi pa nagpapabakuna, kayo po ay pumunta na sa ating mga center, at doon sa mga scheduled vaccination, schedule sa mga barangay. Okay, mga kababayan, isa pong paalala sa ating lahat na mag-ingat po ang lahat doon po sa mga pagpuputol ng mga puno. Ano po, meron po kitang mga kababayan, mga kamag-anak na nahuli nung nakaraang Biyernes na nagaputol, na nagagayat ng puno na tumba. Ay nahuli po ng pulis. May nagsumbong sigurado po rito na malapit doon ang bahay. At mabigat po yung naging ano nito kasi usually Biyernes po ay wala pong mag-inquest na RTC diyan, at dahil ito po'y good lumber ay ito po'y sa buwak ang hearing. Hindi po dito sa MTC. Pag po pala more than 6 years ang pwedeng parusa ng pagkakakulong, ito po pala hindi sa MTC
pinapakinggan, kundi ito po'y naghihiring ay sa RTC, sa BUAC. Ang matindi pa po nito, ngayon po ay alert level 3, kaya